Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ito na naman si Kapitana ni Heights ang magbibigay naman po ng reaction, opinion, point of view dito po sa mga mainit na issue dito sa social media, lalo na dito sa community ng YouTube na sinusundan natin at pinapanood natin, guys, no? So ngayon mainit po ang issue laban dito kay Yang Mi, no? Diyan sa Kalingap. And then lately ito nga si Ate Malu na naman, Malu de los Santos, which is nakasuporta kay Yang Mi, no? So alam nyo, guys, sa naobserbaran ko, lumalaki ang community ng grupo ni Yang Mi, no? Kung nakikita ninyo, every time na mag-live si Yang Mi, umaabot ng more than 2,000 yung kanyang viewers. Malaki yun, guys, compare mo doon sa mga supporters ng Kalingap na kung tutuusin, matagal na sila dyan sa Kalingap. Napakalaki ng community ng Kalingap, pero yung mga vloggers dyan, yung mga reactors at mga live streamer, hindi po nakakakuha ng ganong klaseng viewers, no? So, sa nakikita ko dito, guys, no? Dahil lumalaki yung issue, nagkahati-hati na, guys, yung supporters, no? So, marami na dito ang kumakampi kay Yang Mi at masasabi ko siguro na medyo matibay-tibay na rin yung pundasyon ng grupo ni Yang Mi, which is meron talagang mga malalaking sponsors na nakasuporta sa kanya, no? Nandyan sila ni Ma'am Cora, ni Ma'am Karen, ni Sir Andy Cabral at yung iba pa. Plus ngayon nga na nakasuporta si Ate Malu de los Santos dito kay Yang Mi. So may iba na rin dyan na mga naging reactor ng Kalingap na nakasuporta dito na tinatawag nilang anti-Kalingap. So ngayon may tinatawag tayo na Kalingap community at versus anti-Kalingap community. Marami, guys, no? Hindi biro ito, guys, kasi hindi lang ito masasabi natin na konting supporters lang, kasi ang laki na, no? Imagine, saan ba nanggaling ang supporters ni Yang Mi? Diba sa Kalingap? So, para napipicture out ko, guys, no? Napipicture out ko na may tendency na mangyayari din kay Yang Mi yung nangyari sa Rochelle, no? Kung naalala nyo, guys, dati nagkaroon din po ng mga issue sa Rochelle, no? Nagkaroon po ng mga supporters ang Rochelle galing po sa love team hanggang sa nagkaroon po yung ibang mga sponsors at supporters ay although na kaya naandyan pa si Ruel, Lodong Ruel sa Kalingap, yung ibang mga sponsor at supporters na nakasuporta lang talaga kay Ruel at kay Rachel. So nagkaroon ng Rochelle. Hanggang sa nagkaroon ng gulo na imbes na ayusin ay ginagawa pang lalong pinapagulo pa ng ibang mga reactor dyan kay hanggang sa dumating yung point na humiwalay na talaga yung Rochelle sa Kalingap, which is sa ngayon antibay ng pundasyon ng Rochelle at talagang nag-e-expand talaga sila, guys, and naka-focus sila sa pagcha-charity. Kung meron man sila mga kilig-kilig yan, hindi na po scripted yan, kundi talagang in real life talaga kinikilig talaga yung mga supporters dyan dahil po sa love story ni Rochelle at saka ni Rachel, no? So nakikita ko, guys, na itong grupo ni Yang Mi may tendency na magkakaroon din po ito ng sariling community, diba? So imagine, no, saan ba nanggaling ang supporters ng Rochelle? Sa Kalingap. So almost 1/4 ng mga supporters, diba, ng Kalingap napunta na sa Rochelle. Ngayon, nakasuporta lang talaga sila sa Rochelle. May sarili silang mga sponsors. So, dito kay Yang Mi, guys, kung napapansin nyo ngayon, lumalaki yung kanyang supporters, no? If ever na magtayo si Yang Mi at ang grupo niya na Team USA and Friends and Just Charity 18, diba? Magtayo ng sarili nilang community, malaki po ang mawawalang supporters sa Kalingap. Bakit? Saan ba nanggaling ang supporters ni Yang Mi? Sa Kalingap. So, kung nabawasan na ng 1/4 ang supporter at sponsor ng Kalingap at napunta na sa Rochelle, how much more na kung maghiwalay na naman itong grupo ni Yang Mi na nakasuporta sila ni Ate Malu de los Santos. Nakikita ko din ng iba dyan na mga reactors nakasupport din dito sa kay Yang Mi.
mawawala na naman ng almost 1/4 na naman na supporters ang Kalingap, no? So, if ever na magtayo ng sariling community si Yang Mi, kasi wala namang ginawa yung ibang mga reactor niya, kundi itulak ng itulak si Yang Mi papalayo. Sabihin natin, nung nakaraan, hindi naman kaaway ni Ruel, di ba? Hindi naman kaaway ng Rochelle si Kuya Bal at si Kalingap Rab, pero na hantong po doon sa paghihiwalay. Dito kay Yang Mi at dito sa kanila ni Sir Andy Cabral, hindi naman po sila inaaway ni Kalingap Rab at ni Kalingap Bal, but binabakbakan po sila ng mga reactor, which is yan din po yung nangyari sa Rochelle dati. So, may tendency talaga guys na pag magtayo ng sariling community itong grupo ni Yang Mi, no, mawawala na naman po ng almost 1/4 na supporters ng Kalingap, kasi yan yung ano nyo no? Yan yung nakikita natin nangyayari ngayon, na imbes na mag-invest kayo ng maraming sponsors, maraming supporters, ang nangyayari kayon, paunti-unti na yung mga supporters dyan, kasi unti-unti na din silang umaalis, no? So imagine that, no? Mag-live si Yang Mi, mahigit 2,000 yung kanyang nanonood sa live niya guys. Yung ibang mga vloggers dyan, naswerte nyo na kung maka 500 kayo, no? Imagine that, no? So, ito yung nakikita ko guys, ito yung nakikita ko na may posibilidad na yung nangyari sa Rochelle, mangyayari din dito kay Yang Mi guys, no? So, maano kayo guys, na manghihinayang kayo, kasi supporters ng Rochelle, supporters ng Kalingap yan before, no? Itong mga supporters na sumasama dito kay Yang Mi sa grupo niya ngayon, supporters ng Kalingap to. Pero ang tanong, bakit sila umaalis? No, bakit sila umaalis? Sabihin natin hindi nila kalaban ang founder at ang si Kalingap Rab. Pero bakit sila umalis? Kasi nga po hindi nila matake yung mga pambabalahura at mga pang-aaway ng mga reactors diyan sa Kalingap na tinaguri ang mga opisyalis ng community, pero sila mismo hindi nila masettle yung mga konting problema, na instead na pag-usapan privately, di ba, pinapahiya nila, dinadala nila sa publiko yung mga issue, no? So yan po yung nangyayari ngayon, no? So ayan guys, no, napaisip ako, sabi ko, may tendency talaga na mangyayari ito, lalo na nagsabi na si Yang Mi na if one day hindi nyo na sila makita sa Kalingap, ibig sabihin wala na sila dyan at hindi nyo sila masisisi. Kasi bakit mo nga naman pagsisikan yung sarili mo sa isang lugar, sa isang bahay, sa isang community kung tinutulak ka palayo, no? Lalo na kung nararamdaman mo naman sa sarili mo na kaya mo naman tumayo sa sariling paa, diba? Yes, they are very grateful na nagsimula sila diyan sa Kalingap, nakilala sila sa Kalingap, nagkaroon sila ng mga supporters sa Kalingap, no? Pero tinutulak nyo diba? Pasalamat nga kayo kahit na tinutulak niyo, inaaway nyo, nandyan pa din sila ngayon, kasi nga sa respeto at saka suporta diyan sa founder, saka Kalingap Rab dahil sa mga love team, no? Pero kung iba-iba lang yan talaga, na hindi talaga sila solid na supporter ng Kalingap, matagal na yan umalis, no? Matagal na umalis. And remember, no, ang grupo ni Yang Mi, they are sponsors. Sumusuporta sila sa mga love team, tumutulong sila sa mga charity, no? Same lang din kay Dudong Ruel dati, no? Tumutulong sila sa mga love, sa mga charity, no? So ibig sabihin, kayang-kaya nilang tumayo sa sariling paa. Kayang-kaya nilang magtayo ng sariling community. So, hindi mo ito guys, hindi mo ito matatakot, no? Kasi kung isipin, wala naman sila masyadong nakukuhang benefits yan sa Kalingap, di ba? Kasi they are sponsors, no? So, sila yung nagbibigay, hindi yung sila yung merong nabe-benefits diyan. Di ba? At saka ang pangit no na isa kayo sa mga tumutulong yan, pero parang wala kayong makuhang protection at assurance sa community, no? Parang hinahayaan lang kayo na bastusin ng mga kasamahan nyo dyan, na sila naman wala namang naitulong, di ba? So, yun lang guys, no? Yun lang yung obserbahan ko. Sabi ko, one day, no, hindi malayo na ang grupo ni Yang Mi ay maging kapareho ng grupo ni Ruel dahil sa tinutulak ninyo, no? Tinutulak ninyo guys. So kung nawalan na kayo ng almost 1/4 dati doon sa Rochelle, supporters ng Kalingap na punta sa Rochelle,
may tendency na mawalan ulit kayo ng another 1/4 supporters na magsusuporta dito sa grupo ni Yang Mi. Kaya siguro, no, kundi hindi ito matatapos itong mga haguluhan na ito na wala kayong ginawa, kundi hanapan ng butas yung mga taong tumutulong at nakafocus kayo doon sa mga issue at sa mga negative na mga nangyayari dyan, ay talagang wala pong katahimikan yung community na yan, di ba? Instead sana, di ba, i-promote ninyo yung mga magagandang nangyayari, yung mga magagandang mga programa, magagandang mga achievement, para at least ma-encourage yung mga tao na sumuporta at manood pa. Pero ang nangyayari ngayon, super toxic na po talaga, no? Super toxic na talaga, nakaka-stress na po talaga yung mga issue. Yung iba mga supporters yan, nandyan sila para sumuporta kasi gusto nila maging masaya, but then what happened? Pag nandyan sila sa loob na sumusuporta, na-stress sila kasi puro issue, no? Puro issue, guys, no? So tayong mga reactor defender, ito yung ano natin, ito yung needs natin. Dito tayo kumikita sa pagiging reactor, sa pag-content. Pero isipin natin kung wala yung mga viewers na wala yung mga supporters na wala din buhay yung mga channel natin kasi sila yung battery at gasolina ng mga channel natin. Pero pag na-stress na yan sila, tayo na nilang manood, wala din buhay yung mga channel natin, guys. So napakalaking factor ang mga viewers at mga supporters sa mga channel natin. Tayo yung nangangailangan sa kanila, hindi yung sila yung nangangailangan sa atin, guys. Kasi anytime pag ayaw nila, pwede yan sila lumabas, diba? Lalo dyan sa community, voluntary yan, wala silang kontrata na manood yan. Pwede silang pumasok anytime, voluntary. Pwede din silang lumabas anytime, voluntary din. So yan po ang role ng mga supporters, no? So dapat alagaan natin, mahalin natin yung mga viewers at supporters natin, especially yung mga sponsors, kasi ang mga sponsors, napakalaki pong tulong yan dyan sa loob ng community, kasi hindi nyo kakayanin ang tumulong sa mga nangangailangan, ang paglingap sa mga mahirap, kung wala pong mga sponsor. Real talk, no? Sa dinami-dami ng pabahay dyan, almost magto 200 na or mahigit na yata na pabahay dyan, di ba? Sa mga sponsors yan ang galing, di ba? Effort ng sponsors yan. Hindi po yan solo lang na ginastusan ng Kalingap community, di ba? Kundi malaking parte po, malaking factor po ang mga sponsors dyan. So dapat mahalin na talagaan ang mga sponsors, di ba? So napakalaki ng contribution nila sa community na dapat bigyan ng appreciation at bigyan ng pasasalamat, di ba? Yung community po ang nagkaroon ng utang na loob kasi natulungan sila na mag charity at yung credit na pupunta sa kanila, di ba? So community ang nagkakaroon ng utang na loob sa sponsors, hindi po yung sponsors ang nagkakaroon ng utang na loob diyan, di ba? So yun lang, guys, no? Maraming salamat, and sana hindi mangyari dito sa community, sa grupo ni Yang Mi, yung nangyari din sa grupo ni Rochelle, kasi kawawa, no? Kawawa yung yung community ninyo na imbes na mag-expand, imbes na lumaki, eh nababawasan dahil sa mga negatibo na nangyayari, guys. So maraming salamat and God bless everyone.